Dominant Protector. Credit to the author. 3081-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nandidiri ka ba sa kanya? Tanong ni Terence pagkatapos ng sandaling katahimikan. Ako. Bigla kong nabalitaan na alam ng tatay ko ang tungkol sa akin pero hindi niya ako nakita. Medyo hindi ako comfortable, pero pag-isipan ko, baka may sarili siyang paghihirap. Ngumiti si Zyrene kay Terence, isa akong illegitimate na anak, at siya ay may sariling buhay. Hindi bababasa, Terence, tinanggap ka ng aking ama at ang aking kapatid na lalaki upang protektahan ako. At least may pakialam sila sa akin, at ganito ang pakikitungo sa akin ng isang kapatid na hindi ko pa nakikilala. Sa kabaligtaran, napakasaya ko ngayon. Ipinaalam mo sa akin ang ilang bagay na noon pa man ay gusto kong malaman. Buti na lang at maayos ang tatay ko. Sige, gusto mo ba siyang makita? Alam ni Terence na hindi na niya ito may tatago, ngunit sa nakikita niya, medyo kalmado pa rin si Zyrene. Siya ay nasa hustong gulang na, at kaya niyang harapin ito ng may katwiran. Dapat may mga dahilan siya para hindi ako makita, kaya hindi mahalaga kung makita ko siya o hindi. Gusto ko siyang makita, ngunit gaman ang aking loob na malaman na ayos lang siya. Mapait na ngumiti si Zyrene, to be honest, wala akong gaanong impression sa kanya sa aking memorya. Tumango si Terence at tumingin kay Sanford, Sanford, may sasabihin ka ba? Marami na akong nasabi. Pwede mong punan ng iba. Fine. Si Sanford ay walang magawa. Napakaraming sinabi ni Terence, at hindi mahalaga kung sinabi niya ito o hindi. Kahit nasisihin siya ni Timothy, si Terence ang sisisihin, kaya sinabi na lang niya sa kanya ang totoo, mismon, ako ang bodyguard na ipinadala ng iyong ama para protektahan ka. Sa katunayan, si Master ay palaging nag-aalala tungkol sa iyo. Sa lahat ng mga taon na ito, mayroon kang isang maayos na paglalakbay sa landas ng bituin, at talagang si Master ang lihim na tumulong sa iyo. Kung may mga taong may masamang intensyon, tutulungan kitang malutas ang mga ito. Kung may pressure mula sa kumpanya, gagamitin ni Master ang kanyang mga koneksyon upang ayusin ito. Dapat naramdaman mo ang mga bagay na ito. I see. Tumango si Zyrene nang mamulat siya. Sa mga taong ito, nadama niya na ang kanyang landas sa pagiging sikat ay masyadong maayos. Hindi siya nakatagpo ng anumang hindi sinasabing mga panuntunan o tinanggihan ang anumang mga kaganapan ng kumpanya, at hindi siya pinatigil ng kumpanya. Sa halip, tinanggap pa rin siya ng mga ito ng may ngiti, kaya lalong lumaki ang kanyang katanyagan. Siyempre, hindi maitatanggi na bahagi nito ang pagsusumikap at talento ni Zyrene, ngunit kung walang tumulong sa kanya sa dilim, hindi ito magiging ganoon kakinis. Kung tutusin, hindi lang siya ang may kasipagan at talento, ngunit siya lang ang nagtagumpay. Ang ibig sabihin nito ay may mali. Marami sa mga bituin sa kumpanya ang umaasa na ngayon sa kanilang mga katawan o kapangyarihan ng kanilang mga pamilya para makarating sa tuktok. Si Zyrene ay napakalinaw tungkol dito. Bagamat may ilan na nakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap, hindi marami. Si Zyrene ang pinakamatagumpay, at ito ay isang himala, ngunit ngayon ay tila hindi ito isang himala, ito ay hindi maiiwasan. Kung gayon, ano ang pangalan ng aking ama? Tanong ni Zyrene. Siya. Tumingin muli si Sanford kay Terence. Ang pangalan ni Timothy, hindi niya alam kung dapat niyang sabihin kay Zyrene. Ang kanyang pangalan ay Timothy, siya ay mula sa sinaunang bahay Fane, isang sinaunang marangal na bahay, dapat ay narinig mo na ang pangalang ito noon pa. Sabi ni Terence kay Zyrene, ito ay isang mas mataas na antas ng mga nakatagong bahay. Ancient. Tumango si Zyrene, ngunit mukhang wala siyang masyadong alam tungkol dito. Kaya, ang aking apelyido ay hindi Moon, ang aking apelyido ay Fane. Nga pala, alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Baka sakaling matulungan kitang maghanap. Tanong ni Terence. Patuloy silang hinahanap ni Timothy, ngunit maaaring hindi niya mahanap. Pagkatapos ng lahat, si Timothy ay hindi nang ahas na hanapin sila ng hayagan. Maaaring may mga pinagkakatiwalaang aid ni Orland sa pamilya Fane, at kung malalaman ito ni Orland, malamang na lumala ang mga bagay.
Ngunit iba si Terence. Maaari siyang humingi ng tulong kay Sian. Si Sian ay parang messenger sa sinaunang antas. Baka mahanap niya ito. I don't know. Umiling si Zyrene at bumantong hininga, I was really too young at that time. Hindi ko matindaan ang pangalan ng aking ina. Then forget it. Ako na mismo ang magtatanong kay Tito Fane kapag may pagkakataon. Tumango si Terence, let's talk it out now. Han, since we're also familiar with each other, balik na tayo sa villa ko. Cheryl and Yasi miss you too. And, okay. Nakahinga ng maluwag si Zyrene. Kung pupunta sila sa Terence's villa, kung gayon ay walang magiging problema. Sina Zyrene, Cheryl at Yasi ay naging maayos sa isa't isa. Ang lahat ay pamilyar sa isa't isa, at walang abala sa pamumuhay ng magkasama. On the way here, nag-aalala pa rin si Zyrene sa mga bagay na ito, pero sa isang kisap mata, ayos na ang lahat. Medyo nag-aalala si Sanford. Gusto niyang humanap ng pagkakataon na tawagan si Timothy at sabihin sa kanya ang nangyari. Ngayong wala na sa kanyang kontrol ang lahat, dapat ay inilihim niya ito. Ngayon, alam na ito ni Zyrene, at lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagkakamali. Bagaman, ang pagkakamaling ito ay masasabing isang kakaibang kombinasyon ng mga kadahilanan, hindi niya alam na si Terence Ford ay si Terence, at nagkataon na nakilala niya si Terence. Sa huli, nakilala niya muna si Terence sa airport, at pagkatapos ay tinawagan si Terence Ford, kaya naghinala si Zyrene. At the end of the day, responsable pa rin siya. Kung nakipagkasundo siya kay Lingwan, at sinabi sa kanya ang kanilang mga pangalan at damit, hindi sana nangyari ang ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan. Pero ngayong nangyari na, walang makakapagpabago nito. Habang nagmamaneho ang sasakyan patungo sa villa, nakaupo sina Cheryl at Yasi sa sofa, nagbubulungan sa isa't isa. Cheryl says, "You must like Shield bro, don't deny it." Sagot ni Yasi. "How is that possible? I don't like Shield bro." Sabi ni Cheryl. "Look, you're even talking incoherently now, and you're still calling him Shield bro." Hindi makapaniwalang sabi ni Yasi. "I did. Ikaw ang dumukot sa akin." Tinatanong ni Cheryl ang sarili kung nagustuhan niya si Terence nang sabihin niya iyon. She probably liked him. Pero may posibilidad pa ba sa pagitan nila? Paulit-ulit pagtanggi at hindi pagkakaunawaan, ang relasyon ni Cheryl at Terence sa antas ng mga kaibigan. Hindi na sila tumuloy pa. Hindi napigilan ni Cheryl na magkaroon ng damdamin para kay Terence matapos makita ang lahat ng iba pang mga babae sa paligid niya na sunod-sunod na naging kasintahan. Gayunpaman, paano kung mayroon siyang iniisip? Dapat ba siyang magkusa at umamin kay Terence? Hindi kaya ni Cheryl ang sarili na gawin iyon, hindi ito katulad niya. 382. Kung hindi sinabi ni Terence, hindi rin niya sasabihin. Kahit natanggapin siya ni Terence, ito ay isang uri ng kawanggawa, hindi ba? Sa relasyon ni Terence at Cheryl, naniwala si Cheryl na hanggat sinabi niya, aalagaan ni Terence ang kanyang mukha at tatanggapin siya, ngunit hindi ito ang gusto ng Miss. Ang pag-ibig na inaasahan niya ay maaaring hindi gaanong matindi, ngunit hindi niya kailangan ng kawanggawa mula sa iba. Bakit kaya ito ni Josephine, Trixie, Melissa, at Jelay? Dahil ba sa maganda si Josephine, si Trixie ang nagkusa, at tinutulungan ni Melissa at Jelay si Terence. Ngunit hindi siya mas masama kaysa kay Josephine. Damn Terence, bakit kailangan mo akong habulin? Naantig si Miss sa mga salita ni Yasi ngayon, ngunit napagtanto niya na nagmamalasakit siya kay Terence, at inaabangan niya ang paghabol sa kanya ni Terence. Kung ano ang sinabi niyang hindi niya gusto, nagsisinungaling lang siya sa sarili niya. Noong una, maaaring totoo ito, ngunit habang tumatagal, hindi alam ni Cheryl kung ito ay totoo o isang dahilan lamang para manhid. Hindi kaya masyadong pamilyar siya kay Terence. Mayroong maraming mga pagkakataon na ang isang mag-asawa na masyadong pamilyar sa isa't isa ay hindi maaaring maging isang mag-asawa. Ngunit siya at si Terence ay hindi masyadong pamilyar sa isa't isa, hindi bababa sa hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, at si Terence ay hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Sa isiping iyon, pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Big-breasted girl, hindi ka ba maaaring maging mas matulungin?
Pag sinabi kong ayoko, hindi mo ba itutuloy ang pagtulong mo? Nasaan ang iyong karaniwang katalinuhan? Nabitawan niya ang bola sa kritikal na sandali. Bobo malas Yasi. Oh. Cheryl sis, bakit mo ako tinatitigan? Hindi ko nasasabihin, okay. Nakita ni Yasi ang nakakatakot na mga mata ni Cheryl at lumiit ang kanyang leeg at itinikom ang kanyang bibig. Gusto ni Cheryl na sipin si Yasi sa outer space. Kailan niya ito pinigilan sa pagsasalita? Ang ibig kong sabihin ay, maaari mo bang ilagay ang higit na lakas sa iyong mga salita? Ang tanga mo Yasi, galit na galit ako. Tiningnan ni Yasi ang galit na mukha ni Cheryl at nakitang kakaiba. Cheryl sis, tumigil na ako sa pagsasalita, bakit mo pa ako tinatitigan? Tapos hindi na magbibiro si Yasi, okay. Hindi. Sa wakas ay inipon ni Cheryl ang kanyang lakas ng loob at sumigaw. Ang dagandong ay labis na natakot kay Yasi kaya tumalon siya mula sa sofa ng push, ang kanyang buhok ay tumayo. Ngunit habang nagtataka si Yasi kung ano ang ibig sabihin ni Cheryl ng hindi, at kung bakit siya galit, narinig niya ang tunog ng sasakyan na nagmumula sa pasukan ng villa. Sumigaw si Cheryl, nag-ipon ng buong lakas ng loob. Nahihiya siyang magpaliwanag kay Yasi, kaya tumayo siya at sinabing, Terrence is back, let's go look. I wonder kung sinong celebrity ito. Do we like her? Si Big Sis Zyrene lang ang gusto namin, wala kaming gusto sa iba. Sagot ni Yasi. Pagkatapos ay lumabas tayo at tingnan. Siya ay bisita ni Terrence, kung tutuusin. Sabi ni Cheryl habang naglalakad patungo sa entrance ng villa. Nakita ni Yasi si Cheryl na umalis at sinundan siya palabas ng villa. Sa oras na ito, pumasok ang sasakyan ni Terrence sa villa. Nauna siyang lumabas, at kasabay nito, ang iba pang mga pinto ay bumukas nang lumabas si Zyrene sa kotse. Natigilan si Cheryl nang makita si Zyrene. Terrence, wala ka bang sinundo? Bakit mo ibinalik si Zyrene? Hehe, Cheryl, ang taong dapat kong protektahan ay si Zyrene. Siya ay kapatid ni Shalom, at ngayon ko lang nalaman. Pag-usapan natin ang mga detalye sa loob. Nagkibit balikat si Terrence na may mapait na ngiti. Sa totoo lang, nabigla din siya noong una. Sige na. Tumango si Cheryl, gama ng loob at masaya mabubuhay siya kasama ang isang bituin na gusto niya, pagkatapos ng lahat. Ngunit medyo nadismaya siya sa pagsali ni Zyrene, ang atensyon ni Terrence ay nasa ibang mga babae muli. Kailan niya siya mapapansin? Ang pag-iisip ay natakot maging ang mismo. Ako. Ganyan ba talaga ako kaaalaga kay Terrence? Sinulyapan ni Cheryl si Yasi sa gilid ng kanyang mata at medyo naiinis. Malaki ang dibdib pero walang utak. Tama siya. Nabigo siya sa kritikal na sandali. Naging mabait siya sa iyo para sa wala. Pakiramdam ni Yasi ay binaril siya sa ilalim ng galit na mga titig ni Cheryl. Sinubukan niyang pagsamahin si Terrence at Cheryl noon, ngunit palagi siyang napapagalitan. Ngayong wala na siyang lakas ng loob na gawin iyon, magalit lang siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sabay-sabay na pumasok ang grupo sa villa ni Terrence. Si Wang Sis ay isang istriktong tao, ngunit maganda ang kanyang impresyon kay Terrence, lalo na noong nalutas niya ang sakit ng ulo ni Zyrene sa kanyang kumpanya ng gamot. Siya rin ang tagapagligtas ni Zyrene, kaya napakagalang pa rin nito sa kanya. Mr. Linford, walang problema para kay mismo na manatili dito, ngunit medyo hindi komportable para sa akin na manatili dito, tama ba? Bumisita din si Wang Sis sa villa ni Terrence at nalaman niyang hindi ito masyadong malaki. Walang ganoong karaming mga silid. Mayroong 2 silid sa itaas, may isa si Zyrene, isa sina Cheryl at Yasi, at may 3 silid sa ibaba, isa para kay Terrence, isa para sa Sanford, at isa para kay Chester. Walang mga bakanteng silid. Sa makatuwid, sinabi ni Wang Sis sa isang makatwirang paraan, paano kung lilipat ako? May malapit na hotel, at mukhang maganda. Hindi na kailangan. Si Chester ay lumabas din ng kanyang silid. Nagpa-practice siya sa kanyang silid sa lahat ng oras na ito, at habang hindi siya makapag-practice mag-isa pagkatapos na i-level up ni Terrence ang kanyang espiritual na practitioner's arts, siya ay isang physical espiritual na practitioner pa rin. Kailangan niyang i-level up din ang kanyang espiritual, at kaya siya ay nagsasanay kapag siya ay may libreng oras, bilang practitioner, di ba?
Pareho tayong lalaki, kaya ayos lang. Sige. Walang pakialam si Sanford, cultivator ka rin, tama. Sa gabi, higit sa lahat ako ay nagmumuni-muni at naglilinang. Maaari rin nating paghambingin ang mga tala at pag-usapan ang mga usapin sa paglilinang. Pagkatapos ay nagpasya na. Tumango si Terence, Han, maaari kang manatili sa itaas kasama sina Cheryl at Yasi, habang si Wangsis at Fainbro ay maaaring manatili sa ibaba. Pagkatapos ayusin ang mga silid, sinabi ni Terence kina Cheryl at Yasi ang tungkol sa sitwasyon ni Zyrene. Naawa sina Cheryl at Yasi sa pagkabata ni Zyrene. Hindi nila akalain na magkakaroon ng ganoong kalungkutan sa likod ng isang malaking bituin. Si Sanford, sa kabilang banda, ay naghanap ng tahimik na lugar at tinawag si Timothy. Erythriad, how is it? Nakita mo na ba yung bodyguard na hinanap ko para kay Han? Paano na? Mabilis na tanong ni Timothy matapos kunin ang tawag. 3,083. Oo, pero. Guru, may maliit na problema dito. Mapait na ngumiti si Sanford, Miss Moon, alam ko ang iyong pagkakakilanlan at ang iyong sitwasyon. Alam mo, anong nangyayari? Nagulat si Timothy, at ang kanyang puso ay agad na natigilan. Tanong niya sa malalim na boses, anong nangyari? Paano nalaman ni Han? Ganito. Hindi nang ahas si Sanford na magtago ng anuman at sinabi kay Timothy ang katotohanan na hindi niya naiintindihan si Terence bilang ibang tao. Hindi siya nang ahas na itulak ang lahat ng sisihin kay Terence, hindi siya ganoong uri ng tao. Oh! Nagulat si Timothy sa mga salita ni Sanford. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Gayunpaman, hindi niya masisisi si Sanford para dito. Kung kailangan niyang sisihin ang isang tao, dapat niyang sisihin ang kanyang sarili dahil hindi niya sinabi kay Sanford na si Terence Ford ay si Terence. Gayunpaman, hindi iyon gaanong inisip ni Timothy. Ngunit nang marinig niya ang reaksyon ni Zyrene, nakahinga siya ng maluwag, at napuno ng ginhawa ang kanyang puso. Itinago ni Timothy ang katotohanan kay Zyrene nitong mga taon dahil hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanya. Natatakot siya na kapag sinabi nito sa kanya ang totoo, kapuputin siya nito at hindi siya papansinin. Pagkatapos ng lahat, nang nasaktan ang ina ni Zyrene sa taong iyon, si Timothy ay may malaking responsibilidad. Siya ang hindi nagprotekta sa kanya at sa kanyang ina ng maayos, dahilan upang mahiwalay si Zyrene sa kanyang ina noong bata pa siya. Kaya, may magagawa lang si Timothy para kay Zyrene sa likod ng mga eksena, ngunit hindi siya nang ahas na kilalanin siya. Hindi inaasahan ni Sanford na hindi magiging masaya si Julie at sasamantalahin ni Orland ang pagkakataong maghiganti kay Timothy dahil alam na nila kung nasaan ang village ni Zyrene. Ang sariling puso lang ni Timothy ang hindi makalampas sa sarili niyang galit. Dagdag pa, si Timothy ay isang mahinang tao, at sa kanyang kasalukuyang katayuan, hindi niya magagarantiya na ang matandang Fane ay hindi papayag sa pagbabalik ni Zyrene sa pamilya kung sasabihin niya sa matandang Fane ang tungkol sa kanya. Kung hindi pumayag ang matandang si Fane, mas mapapahiya si Timothy. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, napagpasyahan ng kanyang personalidad na hindi siya dapat maging ulo ng pamilya. Tahimik siyang magtitiis, ngunit hindi siya desidido. Sa aspetong ito, malayo siya kay Shalom. Alam ni Shalom kung paano magtiis, ngunit gagawa siya ng mapagpasyang desisyon sa kritikal na sandali. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagdalawang isip na tawagan si Terence na kanyang amo, at sinabi pa ito sa meeting ng pamilya. Sa paghahambing, si Shalom ay isang mas mahusay na kandidato para sa ulo ng pamilya. Si Nithya naman ay isang taong matapang ngunit walang karunungan, mayabang at despot-iko. Ang mga taong tulad niya ay maaaring lumago kung hindi sila makakatagpo ng isang malakas na kaaway, ngunit hindi sila magkakaroon ng pagkakataon kung sila ay napilayan ng isang tao. Ang lahat ng ito ay talagang batay sa swerte. Bagamat napilayan ng Earth Overlord, maswerte pa rin siya. Bukod dito, alam niya kung paano tumalikod mula sa kanyang naliligaw na landas. Kung medyo matalino si Neil, magsisi na lang siya sa bahay at hindi makikipag-away kay Shalom. Baka humingi pa siya ng tulong kay Terence at baka mapagaling siya ni Terence. Ngunit kung hindi siya nagsisi, hindi niya masisisi ang iba. Erythriad, magandang pag-usapan ang bagay na ito.
Tuwang-tuwa si Timothy na hindi siya kinasusuklaman ni Zyrene, kaya sinabi niya, kapag natapos na ito, pupunta ako at makikita ko ng personal si Han. Oo, Master. Nakahinga ng maluwag si Sanford nang marinig niya na hindi masyadong galit si Timothy. Kaya naman, pansamantalang nanatili si Zyrene sa villa ni Terence, at ibinigay ni Terence ang 2 malaking halaga ng pera kay Matabang Lay. Nakakuha din ng kaunting ginhawa ang medikal na kumpanya ni Fatty Boy. Nakahinga ng maluwag si Terence sa sitwasyong ito. Sa kabutihang palad, dumating ang tulala na si Jane para bigyan siya ng pera. Gayunpaman, kailangan niya ng tulong ni Jasmine kung gusto niyang bumalik sa normal ang orphanage ni Akira at bahay ni Lane. Ang galing ng pamilya Lane. Isang beses lang siya nakita ni Terence sa Noble House meeting, at nakasuot siya ng belo noong panahong iyon. Hindi siya gaanong pinansin ni Terence, ngunit para kay Jenny na purihin siya ng husto, tila may kakayahan si Jasmine Lane. Hindi bababasa, ang maliit na henyo na si Jenny ay hindi lamang magre-rekomenda ng isang pangkaraniwang tao. Nagpa siya si Terence na makipagkita kay Jasmine pagkatapos niyang gawin ang kanyang trabaho. Sa katunayan, kahit na nagpa siya ang sinaunang pamilyang Dorian na harapin si Zyrene, hindi nila ito magagawa kaagad. Pagkatapos ng lahat, may mga paghihigpit sa sinaunang mundo, at hindi ito pinapayagan. Bagamat makapangyarihan ang sinaunang pamilyang Dorian, hindi sila nang ahas na lantarang labagin ang mga patakarang ito. Kailangan nilang humanap ng angkop na dahilan. Sa pamamagitan lamang ng isang dahilan na ito ay magiging maginhawa upang gumawa ng isang hakbang. Siyempre, ang dahilan na ito ay walang kinalaman kay Zyrene. Bagamat si Zyrene ay hindi lehitimong anak ni Timothy, hindi ito isinapubliko, at hindi kinilala ng pamilyang Fane ang kanilang pinagmulan at mga ninuno. Kung aatakehin nila si Zyrene, ito ay kapareho ng pag-atake sa isang tao mula sa sekular na mundo, at magiging hamon ito sa mga panuntunan ng buong sinaunang mundo. Maliban na lang kung nagpadala ang pamilya Dorian ng ilang lalaking nagsasakripisyo at tumangging aminin ito kahit na natuklasan sila. Gayunpaman, imposible iyon. Kung gusto rin ni Bruno na pumunta ng personal, hindi ito kasing simple ng hindi pag-amin at pagtatago ng kanyang pagkatao. Kaya naman, ang pamilya Dorian ay naghahanap ng dahilan nitong mga nakaraang araw, at handa na ang lahat ng kanilang mga tauhan. Ang master na ipinadala ni Geoff sa pagkakataong ito ay ang unang bahagi ng Sky Class, si Cardo. Isa rin siyang sikat na master ng pamilya Dorian, may karanasan at mahusay sa pagkidnap at pang-blackmail. Ang pamilya Dorian ay hindi kasing linas ng hitsura nito. Kung ang isang sinaunang pamilyang tulad nito ay hindi kumita ng itim, paano nila masusuportahan ang gayong pamilya? Napakaraming eksperto ang pamilya Dorian, ngunit wala silang anumang pinagkukunan ng kita. Ang taunang pera para sa mga halamang gamot at table tasks ay hindi maliit na halaga. Young Master, nakatanggap lang ako ng napakasamang balita. Si Elder Gian Dorian. Patay na. Habang sinusubukan ni Geoff na humanap ng dahilan para makapasok sa sekular na mundo, mabilis na tumakbo ang isang disipulo ng pamilya Dorian at sinabi habang hinihingal. Anong sabi mo? Nagulat si Geoff at napatayo mula sa kanyang upuan. Tumingin siya sa disipulo at nagtanong, patay na si Gian. Hindi ba pumunta si Gian sa samahan ng kalakalan ng mga magsasaka upang maghanap ng mga halamang gamot na makakatulong sa Bruno na mapabuti ang kanyang mga meridian? Paano siya namatay? Young Master, ito ang balita mula sa Cultivators Trade Association. Elder Gian. Nahulog na. Maingat na sabi ng disipulo. Anong problema? Paano namatay si Gian? May napatay kaya siya? Masyadong madilim ang mukha ni Geoff. Sabihin mo sa akin ang mga detalye. 3,084. Hindi ako sigurado. Ayon kay Vice President Uyang ng Cultivators Trade Association, si Elder Gian ay nagkaroon ng conflict sa isang tao noong naghahanap siya ng medicinal herbs. Ang kabilang partido ay napakalakas, mas makapangyarihan pa kaysa kay Elder Gian, kaya siya napatay. Sabi ng alagad. Sino ito? Sino ang mas makapangyarihan kaysa kay Gian? Pagkatapos ng lahat, si Gian ay isang Sky Class mid-phase pick. Sino ang maaaring pumatay sa kanya? Maaaring ito ay isang pagkubkob. Tanong ni Geoff sa malalim na boses. Hindi ako sigurado tungkol doon.
Sinabi ni Vice President Uyang na nang dumating ang Cultivators Trade Association, patay na si Kuya Gian. Gayunpaman, hindi nila nakita kung sino ang gumawa nito. Sabi ng alagad. Hindi mo nakita. Hindi mo naman sila hiniling na mag-imbestiga. Ang orihinal na magandang mood ni Joff ay biglang naging maasim. Sa orihinal, hahanapin ni Bruno si Zyrene, at labis na ikinatuwa ito ni Joff. Kaya niyang panindigan si Julie at pasayahin ang kanyang anak, kaya bakit hindi? Kahit na tumawag si Julie para kanselahin ito, alam ni Joff na umaasa pa rin siya na may mangyayari kay Zyrene. Gayunpaman, hindi niya magawa dahil kay Timothy. Kaya naman, pilit na tinanggihan ni Joff ang alok. Si Julie at Timothy ay walang ibang pagpipilian. At ngayon, patay na si Gian, ito ay isang malaking suntok sa kanyang ulo. Malakas ang pamilya Dorian, ngunit hindi sila Sky Class Masters, sila ay Sky Class Mid-Phase Peak Masters. Ang Joff ay Sky Class Late Phase lamang. Ito ang pangalawang miyembro ng pamilyang Dorian na namatay bago ito, ang isa pa niyang anak, si Bruno, ay namatay. Mas matalino pa siya kaysa Joff, at gusto ni Joff na sanayin siya bilang pag-asa sa hinaharap ng pamilya Dorian. Sinong mag-aakala na siya ay papatayin ni Natoy sa pagsubok? Ang angkan ng Dorian ay hindi nang ahas na maghayganti para sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta ng basta-basta dahil sila ay karaniwang mga bully. Ang pagiging iba sa nagninangas na bundok sa aspetong ito, matapos mapagtanto na hindi sila kasing lakas ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ang angkan ng Dorian ay hindi nakatagpo ng anumang problema sa kanila. Siyempre, ito ay dahil din sa nangyari ang insidente ni Baron sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Kung hindi dahil sa pagsubok ng Sky Elixir Sect, at kung ito ay iba pang sitwasyon, tiyak na hihingi ng paliwanag ang pamilya Dorian. Kahit na hindi sila match para sa kanya, kahit papaano ay bibigyan siya ng kabayaran, di ba? Ang maganda ay medyo Popinjay ang isa pang anak ni Joff, si Bruno, ngunit may talento siya. Isa na siyang Earth Class Late Phase Peak, at hanggat na-optimize ang kanyang mga Meridian, hindi magiging panaginip ang pagpasok sa Sky Class na ang Late Phase Peak ng Sky Class. Si Joff ay may dalawang mabubuting anak, at sila ang kanyang ipinagmamalaki. Ngayong namatay na si Gian habang nangongolekta ng mga halamang gamot para sa Bruno, kinailangan ni Joff na ipaghiganti si Gian. Kung hindi, sino ang handang magtrabaho para sa pamilya Dorian sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, iwinagayway ni Joff ang kanyang kamay, senyales na umalis muna ang disipulo. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad patungo sa silid ng kasalukuyang amo ng pamilya Dorian, si Vladimir Dorian. Ang pamilyang Dorian ay may tatlong Sky Class Late Phase Peak Masters, lahat sa paghihiwalay ay sinusubukang makapasok sa ganap na paglilinang. Ang isa sa kanila ay si Vladimir, ang isa ay ang kanyang anak, ang nakababatang kapatid ni Joff, si James, at ang huli ay si Baron, na namatay sa Sky Elixir Sect test. Sa tatlong Sky Class Late Phase Peak, kitang-kita ang lakas ng pamilyang Dorian, medyo malakas ito, at si Master Dorian ay napakalaki gaya ng iminungkahi ng kanyang pangalan. Kapag naabot na niya ang malaking bilog ng pagiging perpekto, tiyak na maghahanap siya ng paliwanag mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gawin iyon ngayon. Kumatok si Joff sa pinto, at ang boses ni Master Dorian ay nagmula sa loob, "Sino ito?" "Anong problema?" "Pare, ako, ito, Joff." Sumagot si Joff. "Oh, Gold Star. Pasok ka." Tumango si Vladimir. "Pare, may nangyari. Nagkaproblema si Elder Gian." Mabilis na sabi ni Joff pagkapasok niya sa pinto. "Ano? May nangyari ba kay Gian?" "Anong nangyari? Anong nangyayari?" Nabigla si Vladimir nang mabilis na nagtanong. "Ganito." Mabilis na sinabi ni Joff kay Master Dorian ang sinabi ng kanyang disipulo. "The Cultivators Trade Association. Nagkaroon ka ba ng conflict sa iba?" "Joff, tinawagan mo ba ng personal ang samahan ng kalakalan ng mga magsasaka para magtanong?" Kumunat ang noo ni Vladimir. "Hindi pa. I'm here to see if Father has any instructions," sabi ni Joff. "Kung ganoon, tatanungin ko ng personal ang Cultivators Trading Association."
Alam ni Vladimir na sa status ni Joff, wala siyang makukuha sa kanya, kaya nagpasya siyang tawagan siya ng personal. Pagkatapos ng lahat, ang Practitioner Trade Association ay isang napakalakas na pag-iral, at maging ang presidente ay isang Sky-class master. Ang ilan sa mga honorary president ay kahit Sky-class late phase peak masters, paanong ang pamilya Dorian ay maglakas loob na gumawa ng kahit ano. Silver Star, ibigay mo sa akin ang phone ko. Sinabi ni Vladimir sa Eastern Silver Star. Oo, ama. Bagamat mas makapangyarihan si James kaysa Joff, wala siyang pamilya, o anumang mga anak. Hindi niya gustong pakialaman ang mga maliit na bagay ng kanyang pamilya, at gusto niyang magtanim araw-araw, kaya hindi siya nakipagkompetensya sa Joff. Higit pa rito, dahil wala siyang mga anak, tulad ni Master Dorian, siya ay may kinikilingan sa Baron at Bruno. Nais niyang sanayin ang dalawang ito upang maging kahalili ng pamilya Dorian, ngunit isa sa kanila ang namatay. Ngayon, naghahanda siyang sanayin ang isa pa. Napatay pa nga si Elder Gian habang naghahanap ng mga halamang gamot para sa kanya. Paano ito matitiis ni Vladimir? Hello? Si President Lee ba? Kinuha ni Vladimir ang telepono at idinial ang numero ng presidente ng Cultivator Trade Association, President Lee. Ako po, Master Vladimir. Ano pong problema? Si President Lee ay mayroon ding numero ng telepono ni Vladimir, kaya magalang siyang nagsalita. Ganito, President Lee. Isang elder ng pamilya Dorian ang namatay sa sangay ng Trade Association ng cultivator mo. May balita ka ba? Tanong ni Vladimir. Si Vice President Uyang ang namamahala dito. Iniulat namin ng totoo ang sitwasyon sa iyong pamilya Dorian. Hindi ako nagtanong ng masyadong maraming detalye. Sa tingin ko ay magiging mahirap para sa pamilya Dorian na maghayganti. Sabi ni Pangulong Lee. Oh, bakit mo nasabi yan? Tanong ni Vladimir. 3,085. Yung mga walang invitation letter sa Cultivators Trade Association ay pinahihintulutan na dumalo hanggat sila ay may sapat na lakas. I'm sure you know that, Master Dorian. Hindi namin alam ang identity ng murderer in advance, kahit na kung sino ang pumatay o kung gaano karaming tao ang naroon. Hindi rin namin alam ang identity ni Gian. Nalaman lang namin ang pagkakakilanlan ni Dorian, ilang araw lang namin nalaman ang pagkakakilanlan ng pamilya ni Dorian. Kaagad. At wala kang anumang mga pahiwatig, sabi ni Pangulong Lee. Paano mo mapag-uusapan ang tungkol sa paghihiganti? President Lee, parang may kakaiba dito. Imposibleng sabihin na walang alam si Vice President Uyang, di ba? Isang away sa pagitan ng Sky-class masters, hindi ba niya titignan? Kung talagang nagtatago siya dahil sa takot sa kamatayan, wala itong saysay, di ba? Paano magiging Vice President ang gayong duwag na tao? Nais ni Vladimir na makahanap ng tagumpay mula sa Vice Presidente Uyang na ito. Kaya, sa huli, gusto lang niyang magpaumanhin si President Lee at hayaan ang mga tao mula sa pamilya Dorian na direktang pumunta kay Vice President Uyang para tanungin. Master Dorian, sa totoo lang, medyo naghihinala rin ako tungkol sa bagay na ito. Alinman sa hindi iniulat ni Vice President Uyang, o siya ay walang kakayahan bilang Vice Presidente. Gayunpaman, wala akong pagpipilian. Mapait na ngumiti si President Lee. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, Master Dorian. Bagamat nasasakupan ko si Vice President Uyang, mayroon siyang tiyuhin na honorary president ng aming Cultivator Trade Association. Siya rin ang number 2 honorary president. Kahit ako ay hindi nangangahas na gumawa ng kahit ano sa kanya. I see. Tumango si Vladimir. Sa kabutihang palad, hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, napukaw sana niya ang pugad ng trompeta kung nakipagdeal siya sa Vice Guild leader na si Uyang. Ang numero 2 honorary president ay talagang isang Sky-class late phase peak. Kaya, wala tayong magagawa. Kung gusto ni Master Dorian na mahanap ang mamamatay tao, maaari mo itong imbestigahan ng palihim. Sinabi ni Pangulong Lee. Sige, maraming salamat, President Lee. Tumango si Vladimir. Tila ang pamilya Dorian ang mismong mag-iimbestiga sa bagay na ito.
Gayunpaman, ito ay magbibigay kay Vladimir ng dahilan upang payagan ang mga elite ng kanyang pamilya na pumasok sa sekular na mundo. Hindi malaking bagay na magpadala ng tagapagmana o elder para imbestigahan ang pagkamatay ni Gian, kaya walang maghay-hinala. Kung tungkol naman sa maliliit na sigalot at sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya sa panahon ng imbestigasyon, walang magsasalita. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay hindi maiiwasan. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Vladimir si James, pagkatapos ay tumangala kay Geoff at sinabing, Geoff, sa pagkakataong ito, hayaan nina Bruno at Cardo na imbestigahan ang pagkamatay ni Gian sa ibabaw. Sa dilim, nagagawa nila ang anumang gusto nila. Sa ganitong paraan, hindi ito maituturing na paglabag sa sinaunang kasunduan. Ngunit una, kailangan nating bigyang pansin ang Sky Elixir Sect at ang iba pang malalaking sekta, sabihin sa kanila ang ating layunin bago tayo kumilos, para hindi natin sila bigyan ng anumang bagay na gagamitin laban sa atin. Oo, Ama, naiintindihan ko. Nagliwanag ang mga mata ni Geoff nang maunawaan niya ang intensyon ni Vladimir. Sa ganitong paraan, kaya niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Maaari niyang imbestigahan ang pagkamatay ni Gian, at maaaring harapin ni Bruno si Zyrene. Sige, pwede ka nang umalis. Itutuloy ko na ang paglilinang. Nahawakan ko na ang harang sa buong bilog. Sa palagay ko ay makakagawa na ako ng kaunting pag-unlad sa susunod na 6 na buwan, at sa oras na iyon, ang ating pamilyang Dorian ay magkakaroon na ng Sky-class late phase peak master sa buong bilog. Makakataas tayo sa antas ng isang sinaunang sekta. Sabi ni Vladimir. Sige, Ama. Kung gayon, kayo ni Kuya ay patuloy na maglilinang. Kung pareho kayong makakalusot, mas magiging makapangyarihan ang ating Dorian family. Mabilis na sabi ni Geoff. Oo, medyo maikli pa ang Silver Star. Kung hindi siya matalo, natatakot ako na ang lakas niya ay hindi bababa sa Silver Stars. Sigh, he was the genius of our Dorian family, but he died just like that. Once I break through to Sky-class late phase peak, I'll go get even with the everyday and everyday sect. I'll make them give me an explanation. Malamig na tumawa si Vladimir. Tama, malunok lang natin ngayon ang galit natin. Tumango si Geoff. Jinxing, hindi naman masama ang lakas mo. Kung magsasanay ka ng husto, hindi dapat maging problema para maabot mo ang Sky-class late phase peak. Masyado mo lang iniisip ang pamilya, pero hindi naman mas malala ang talent mo kaysa sa Silver Star. Nagbabala si Vladimir. Sige, tatay, magsisikap ako. Napangiti si Geoff. Dati, gusto niyang maging young master. Gayunpaman, pagkatapos na maging young master, napagtanto niya kung gaano nito maaantala ang kanyang paglilinang. Siyempre, kung si James ay hindi nagbitiw sa kanyang posisyon at nakipagkompetensya sa Geoff, hindi iisipin ni Geoff. Kung siya ay naging tulad ng sinaunang pamilyang Fane, ito ay magiging ibang kwento. Pagkatapos umalis sa silid ni Vladimir, nagpunta si Geoff upang maghanda para sa pagpasok ni Dorian Bruno at Cardo sa sekular na mundo. Sa ugali ng a good meal is never afraid of late, kinailangan nilang maging ganap na handa upang hindi sila mabot-aiko sa pagpasok sa sekular na mundo sa kanilang kalooban. Hindi sapat ang lakas ng pamilyang Dorian para baliwalain ang iba kung parehong naging Sky-class late phase peak sina Vladimir at James, hindi na kailangang matakot ang pamilya Dorian. Madilim na gabi palasyo. Napakadilim ng mukha ng Grand Elder dahil kaninang umaga, nakatanggap siya ng isang masamang balita. Ang Palace Master, Wendy, ay hindi nakatanggap ng mana nang uminom siya ng Chi Gathering Pill para makapasok sa Sky-class. Sa madaling salita, nabigo si Wendy na matanggap ang mana. Kailangang malaman na nawalan na ng virginity si Wendy, kaya napakahirap para sa kanya na tanggapin ang mana. Ang sandali na nakapasok siya sa ranggo sa langit ay ang pinakamahusay na oras upang maunawaan ang mana. Kung wala siyang pagkakataon na maunawaan ang mana noon, wala nang pag-asa sa susunod na mga taon. Sa makatuwid, ang puso ng Grand Elder ay nadurog sa sandaling ito. Nasira rin ang pangarap ng Dark Palace na umangat sa tuktok.
Inaasahan ng Grand Elder na sila ni Wendy ay magiging Sky Class late phase peak sa parehong oras, at pagkatapos ay sasali sa Sky Class Island Plan, at sabay na tumungo sa landas ng langit. Sa ganoong paraan, tataas ang lakas ng Dark Palace. Kung hindi, ang madilim na palasyo ay magpapatuloy na manatiling tahimik at lalong lumalala. Sa huli, maaari pa silang mahulog sa sinaunang antas at maging miyembro ng isang ordinaryong sekta sa nakatagong antas. Hindi gustong makita ng Grand Elder na mangyari ito. Hindi niya maaaring hayaang mahulog ang Dark Palace sa kanyang mga kamay. 3086. Kahit na ang tagapagmana ng metal na elemento ng Dark Palace ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng Sky Class Island Plan, hindi siya mapapalitan. Kung talagang hindi makakarating ang Dark Palace, naniniwala siya na ang lugar na iyon, na siyang sekta ng 5 elemento, ay tiyak na aatake at makakahanap ng iba pang alternatibo. Posible rin para sa isang magsasaka na may mas mahusay na kakayahan para sa katangiang metal na makakuha ng mana ng kaliwanagan mula sa metal. Bagamat medyo mababa ang success rate, narinig niya na ang Wood Attribute Inheritor ay pinalitan sa ganitong paraan, kaya naramdaman talaga ng Grand Elder ang pagkaapurahan. Wendy, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Talagang balisa ang Supreme Elder sa pagkakataong ito. Noon, nagpakasal ka sa isang mortal at nanganak ng kaunting B*****, dahilan para mahiwalay ang isang bahagi ng iyong bloodline ng Dark Phoenix. Ngayon, kung hindi mo makuha ang mana, tapos na ang Dark Palace. Tapos na ako. Alam mo ba? I'm sorry. Ibinaba ni Wendy ang kanyang ulo. Siya ay Sky Class early phase ngayon, ngunit hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Alam niya na hindi niya makukuha ang mana anumang oras sa lalong madaling panahon. Ito ay isang nakamamatay na dagok sa Dark Palace. I'm sorry. Anong silbi ng sorry? Nakapagpasya na ako, nagngagat ang mga ngipin ng Supreme Elder, papatayin ko ang mortal na si Pablo na iyon at ang B***** na si Cheryl para ilabas ang galit ko. Kung hindi, hindi ito sapat para pakalmayan ang galit ko. Huwag. Napatalon si Wendy sa gulat. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalupit ang Grand Elder upang salakayin sina Pablo at Cheryl. Grand Elder, ikaw. Hindi mo ba naaalala si Mr. Yang mula noon? Mabuti. Wendy, naglakas loob kang gamitin ang yang na iyon para banta ako. Matapos marinig ng Grand Elder ang mga salita ni Wendy, para bang natapakan niya ang kanyang masakit na paa, at nagngangalit siya, ang lalaking iyon ay nawala ng higit sa 10 taon, at mahirap sabihin kung patay na siya o hindi, ngunit ginagamit mo siya para takutin ang matandang babaeng ito. Ang sabi ko, kung malusog pa siya, matagal na siyang tumayo. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Wendy, itigil mo na ang pagpapantasya. Ang kataas-taasang matanda ay umungal sa galit. Siyempre, sinabi ito kay Wendy, at sa mismong Grand Elder, dahil nakonsensya siya. Bagaman ang walang awa na lalaking iyon ay nawala ng higit sa 10 taon, hindi may kikailan na siya ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral sa puso ng Grand Elder. Hindi pa banggitin ng Grand Elder, ang anumang sinaunang sekta ay matatakot sa kanilang talino kapag binanggit nila ang 2 tao na minamaliit ang mga Vajra Duo Fiends. At ang Grand Elder ay talagang nakipag-away sa isa sa kanila, at siya ay nakompromiso. Ang master na may apelyidong Yang ay Wendy at tagapagtaguyod ni Pablo. Kung hindi dahil sa pagsuporta niya kay Juan, hindi sana pinaalis ng Grand Elder sina Pablo at Cheryl. Dahil sa takot na ito kaya hindi pinahintulutan ng Grand Elder ang sinuman na banggitin ang taong ito. Kahit na ang taong ito ay nawala ng higit sa 10 taon at hindi na muling nagpakita, ang Grand Elder ay makokonsensya pa rin kapag narinig niya ang pangalang ito, kaya siya ay natarante at nagalit. Ako. Nadama ni Wendy na mali. Mali ba na ituloy niya ang pag-ibig? Mali ba ang ayaw mong magpakasal sa taong hindi mo gusto? Gayunpaman, sa huli, ito ay dahil umalis si Master Yang. Kung nandito pa si Master Yang, maglalakas loob ba ang Grand Elder na gawin ito? At kung nandito pa si Mr. Yang, hindi naman tatanggihan ang Dark Palace dahil sa kanya, di ba? Sige,
Inaanunsyo ko na simula ngayon, hindi na si Wendy ang Panginoon ng palasyo ng Eventide. Nakagawa na ng desisyon ang Supreme Elder. Pansamantala akong magiging Palace Master ng Dark Palace hanggang sa gamitin natin ang Dark Phoenix Guidestone at makahanap ng bagong inheritor ng Dark Phoenix Bloodline. Siya ang magiging bagong Palasyo Master of the Dark Palace. Ang bagong Palasyo Master ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Si Wendy ay walang pakialam sa posisyon ng Master ng Palasyo. Nais niyang maging isang ordinaryong babae at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama si Pablo, manatili sa bahay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Gaano kasaya iyon? Gayunpaman, siya ngayon ay pilit na itinulak sa posisyon ng Palace Master. Araw-araw, maliban sa paglilinang, ipinapasa niya ang mana. Nasarapan na siya, ngunit hindi niya ito masabi. Ngayon, ikaw Wendy ay libre. Gayunpaman, ang pinakakinatakutan niya ay ang Grand Elder ay gumawa ng hakbang kina Pablo at Cheryl. Sa makatuwid, sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, wala siyang pakialam kung siya ay mahulog sa Grand Elder. Sa halip, nag-aalalang sinabi niya, Grand Elder, naghahanap ka ng bagong maitim na tagapagmana ng Phoenix, at ang pakikipaglaban kina Pablo at Cheryl ay dalawang magkaibang bagay. Ang prioridad mo ngayon ay ang maghanap ng tagapagmana, bakit mo pinagtatalunan itong dalawang normal na tao? At saka, ang bodyguard ni Cheryl na si Terrence ay hindi isang taong dapat pagtripan. Nabalitaan ko na nasa early phase na siya ng Sky Class, at kaya niyang labanan ang mga taong higit sa kanyang level. Tinatakot mo na naman ako. Nanlaki ang mata ng Grand Elder at galit na sinabi niya, Terrence, isa lang siyang freelancer na basura, Sky Class early phase. Kahit na lumalaban ako sa isang taong mas malakas kaysa sa akin, ano ang magagawa niya sa akin? Pinatay ko siya ng isang sampal. Hindi ko yun maiisip kung hindi mo babanggitin, ngunit tiyak na maghihiganti ako sa Terrence na ito. Tama, masyadong mayabang si Terrence at hindi niya inilalagay ang madilim na palasyo sa kanyang mga mata, dapat ay pinatay na natin siya ng mas maaga. Ang dakilang Elder ay matalino. Ibinuko ni Irving ang kanyang bibig. Masasabi niyang nawalan na ng kapangyarihan si Wendy. Ngayon, kailangan na lang niyang sundan ang mga yapot ng Grand Elder at pagsilbihan ng maayos ang bagong master ng palasyo. Mas mainam kung maaari siyang maging katiwala ng Panginoon ng palasyo, at pagkatapos ay darating ang oras para siya ay hindi magagapi. Kayo. Si Wendy ay bumagsak sa lupa ng mahina. Gayunpaman, naiintindihan niya ang galit ng Grand Elder. Mula sa punto de vista ng Grand Elder, ito ay dahil bata pa si Wendy at insensitive, at nakipagsamahan siya kay Pablo, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon ng Dark Palace. Sige, tama na. Elderly, dalhin si Wendy sa kanyang tirahan para pag-isipan ang kanyang mga aksyon. Hindi na siya kakailanganin sa hinaharap. Hindi pinansin ng Grand Elder ang pagpupulong ni Wendy at Elder. Kahit may balak sila, wala silang makukuha. Si Wendy ay nawala ng kapangyarihan at isa lamang siyang ordinaryong disipulo ng Dark Palace na hindi man lang isang Elder. Maaari lamang niyang utusan si Elderly sa paligid. Ang iba ay hindi nakikinig sa kanya. At walang maitutulong si Elderly sa kanya. Kung tutuusin, limitado ang kakayahan ni Elderly. Kayong iba, sumunod kayo sa akin sa madilim na palasyo ng Phoenix at i-activate ang batong gabay ng Dark Phoenix para mahanap ang susunod na tagapagmana ng Master. Papatayin natin sina Terrence, Pablo, at Cheryl habang hinahanap natin ang tagapagmana. AI. Let's go, Miss. Let's go back. Napabuntong hininga si Elderly. Tila nakapagdesisyon na ang Grand Elder. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Wendy na magsalita o magpaliwanag. Ngayon, maaari na lang nilang hintayin ang Grand Elder na mahanap ang tagapagmana ng Dark Phoenix at maging maganda ang mood bago magmakaawa sa kanya. 3,087. Elderly, sabihin mo sa akin. Paano natin mapipigilan ang Grand Elder? Naramdaman ni Wendy na parang may kutsilyong tumatama sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay isang kabiguan siya bilang isang ina. Hindi lang niya nagawang palakihin ang kanyang anak, ngunit sa huli, hindi rin niya ito nagawang protektahan.
Gusto pa niyang saktan siya. Dahil dito, hinihiling ni Juan na sana ay patay na siya. My lady, the Grand Elder will not do anything to you and your son-in-law for now. After all, she don't care about them. The Dark Phoenix bloodline is our top priority. The Grand Elder is still angry. When she found the Dark Phoenix bloodline inheritor and is in a good mood, we can ask her to stop. Pag-alo ni Elder Lee sa kanya. Gayunpaman, kung magbago man ang isip ng Grand Elder o hindi, talagang walang gaanong tiwala si Elder Lee. Ngunit upang hindi hayaan kang malungkot si Wendy, maaari lamang niyang sabihin ang mga bagay sa isang magandang direksyon. Totoo iyan. Nakahinga ng maluwag si Wendy. Elder Lee, bumalik muna tayo. Maaari mo bang tulungan akong malaman kung kumusta si Cheryl? I'll try my best. Napabuntong hininga si Elder Lee. Ibinigay ko na ang kontrol ng Dark Shadow Group sa disipulo ng Black Shirt, si Irving. Kung gusto kong malaman pa ang tungkol dito, makakaasa lang ako sa mga taong sinanay ko sa Dark Shadow Group, ngunit mahirap para sa mga taong ito na kumilos ng mag-isa ng walang pahintulot ni Irving. Kuya Lee, guguluhin kita kung ganoon. Sabi ni Wendy na may mapait na ngiti. Alam din niya na ang Grand Elder ay nagbabantay na ngayon sa kanya at kay Elder Lee, kaya ginawa niya ang kanyang makakaya upang alisin ang kanilang kapangyarihan at gawin silang walang karapatang magsalita sa madilim na palasyo. Dinala ng Grand Elder ang mga Elder at mga disipulo ng Dark Palace sa Dark Phoenix Shrine sa tuktok ng Dark Phoenix Mountain Range. Ang sinaunang banal na sandata, ang Dark Phoenix Guidestone, ay inilagay doon. Ang gabay na bato ay orihinal na ginamit upang mahanap ang Dark Phoenix. Gayunpaman, ang isang ninuno ng madilim na gabi na palasyo ay hindi sinasadyang natuklasan na ang Dark Phoenix na gabay na bato ay maaari ding gamitin upang maghanap ng mga tagapagmana na may linya ng dugo ng Dark Phoenix. Ang pagtuklas na ito ay ginagamit pa rin hanggang ngayon. Bilang Grand Elder ng Dark Palace, napakadaling i-activate ang Dark Phoenix na gabay na bato. Pagkatapos niyang maghanda, na-activate niya ang Dark Phoenix Guiding Stone. Sa ilalim ng madilim na batong gabay ng Phoenix ay isang malaking mapa ng mundo na may napakatumpak na mga coordinate. Matapos ma-activate ang madilim na Phoenix Guiding Stone, isang maliit na bato na orihinal na hindi kapansin-pansin ang biglang nagbuga ng gintong liwanag at lumipad sa kalangitan. Umabot ito sa napakataas na altitude. Kung hindi dahil sa nakakasilaw na liwanag, hindi man lang makikita ng mga tao sa Dark Palace ang pag-iral nito. Gayunpaman, ang liwanag ay masyadong nakasisilaw. Kahit na lumipad na ang Dark Phoenix Guidestone ng ilang libong metro pataas, nakikita pa rin ng lahat ang gintong liwanag na ibinubuga ng Dark Phoenix Guidestone. Ito ang kapangyarihan ng isang sinaunang banal na artifact. Gayunpaman, ang divine tool na ito ay magagamit lamang upang mahanap ang tagapagmana ng Dark Phoenix bloodline, at hindi ito magagamit bilang isang heaven-grade na divine weapon. Kung hindi, ito ay malamang na napakalakas. Napabuntong hininga ang Grand Elder at ang iba pa habang nakatingin sila sa Dark Phoenix Guidestone sa kalangitan. Alam nila na hinahanap ng Dark Phoenix Guidestone ang tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix. Hinahanap nito ang may-ari ng bloodline ng Dark Phoenix sa dakilang libong mundo. Iyon ang unang pagkakataon ni Irving na makakita ng ganito, at hindi niya naiwasang iklik ang kanyang dila sa gulat. Bagay talaga itong Dark Phoenix na gabay na bato. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, iisipin niyang nanunood siya ng science fiction movie. Ang mga nakatagong bahay ay walang gaanong alam tungkol sa mga banal na sandata na ito, na dahilan din kung bakit ang matandang Hale ay walang makalangit na sandata. Ang mga nakatagong bahay ay walang sapat na mapagkukunan upang magkaroon ng gayong makapangyarihang mga bagay. Kahit na ang mga sinaunang sekta ay walang natitira pang mga sandata sa langit, at hindi lahat ng Sky Class Master ay makakahanap ng angkop sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit nagawang ipagpalit ni Terence ang ilang mga benepisyo pagkatapos niyang kumuha ng banal na sandata na kinagigiliwan ng Snow Valley. Kung hindi, bakit ang Snow Valley ay magdurusa ng labis na pagkawala? Ang batong gabay ng Dark Phoenix ay patuloy na umiikot sa hangin, naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag.
Lahat ng naruroon mula sa madilim na palasyo ay labis na kinakabahan sa sandaling ito, at ang kanilang mga puso ay mabilis na tumibok. Ang Grand Elder mismo ay napabuntong hininga pa. Ang nilalaman ng Dark Phoenix Guidestone ay nauugnay sa hinaharap na pag-unlad ng buong madilim na gabi na palasyo. Kung hindi mahanap ng Dark Phoenix Guidestone ang tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix, matatapos na ang madilim na gabing palasyo. Sa katunayan, ang Dark Phoenix na gabay na bato ay hindi na natili sa langit ng mahabang panahon. Masasabing napakaikli pa nito. Gayunpaman, ang maikling 10 minutong ito ay parang isang mahabang panahon para sa lahat ng naroroon. Kahit si Irving ay medyo kinakabahan. Kung tutusin, kung malakas ang Dark Palace, siya ang magiging malakas. Kung natapos na ang Dark Palace, paano siya makakapaghiganti kay Terrence? At kaya, tahimik na nanalangin si Irving sa kanyang puso, nagdarasal na ang Dark Phoenix na Guidestone ay makahanap ng tagapagmana ng Dark Phoenix Bloodline. Unti-unti, ang gininto ang ilaw sa Dark Phoenix Guidestone ay humina, at ang Dark Phoenix Guidestone ay nagsimula ring bumagsak. Alinman sa Dark Phoenix's Guidestone ang natagpuan ang tagapagmana ng Dark Phoenix Bloodline, o ang Dark Phoenix's Guidestone ay hindi. Mayroon lamang itong dalawang posibilidad, at ang resulta ay malapit ng ihayag. Dama po ang gabay na bato ng Dark Phoenix sa isang tiyak na lugar sa mapa. Gayunpaman, kahit saan man ito mapunta, hanggat hindi ito nakarating sa orihinal na lugar, nangangahulugan ito na natagpuan na nito ang tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix. Nahanap ko, Grand Elder, nahanap ko. Itinuro ni Irving ang mapa at sumigaw. Sa ganang kanya, ang Dark Palace ay magiging isang big shot sa lalong madaling panahon, at siya, si Irving, ay magiging isang big shot din. Ano ang mga coordinate? Tandaan ito at suriin ito sa computer. Tuwang-tuwa rin ang Grand Elder. Hindi niya inaasahan na mahahanap niya talaga ito. Sa mundong ito, maliban sa mga inapo ng madilim na palasyo, mayroon talagang ibang mga tao na may bloodline ng Dark Phoenix. Kailangang malaman ng isa na hindi maaaring magkamali ang Dark Phoenix Guidestone. Kung sinabing meron, dapat meron. Ngayon, hindi na kailangang hanapin ang mga coordinate sa pamamagitan ng paghahanap ng mapa. Gamit ang mga computer at ang paggamit ng mga high-tech na kagamitan sa madilim na palasyo, hanggat ang mga coordinate ng gabay na bato ng Dark Phoenix ay naipasok sa computer, maaari nilang tumpak na mahanap ang isang partikular na lungsod. Bagamat nasa loob lamang ito ng isang lungsod, hanggat mayroon siyang magaspang na ideya, mararamdaman ng Grand Elder ang pagkakaroon ng tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix. Kailangan lang niyang sundin ang kanyang sentido at hanapin siya. Oo. Nang matapos magsalita ang Grand Elder, dumating ang isang disipulo ng Dark Palace na may dalang laptop. 3088. Ipinasok niya ang mga coordinate na ibinigay sa kanya ni Irving sa computer, ngunit nagulat ang Grand Elder sa lokasyon ng lungsod. Sa pag-uulat kay Grand Elder, ang mga coordinate ay nagpapakita na ito ay nasa hilaga ng lungsod ng Eastern Sea. Iniulat ng disipulo ang mga resulta sa Grand Elder. Eastern Sea City. Ang Grand Elder ay hindi estranghero sa lungsod ng Eastern Sea. Ito ang lungsod na pinadalhan niya ng mga tao upang magdulot ng kaguluhan para kay Terrence, at narito rin ang tagapagmana ng dugo ng Dark Phoenix. Kung alam niya ng mas maaga, siya mismo ang pumunta sa Eastern Sea City. Tanging ang mga Nagelinang ng diskarte sa puso ng Dark Palace at umabot sa huling yugto ng kaharian ng langit ang makakadama ng aura ng bloodline ng Dark Phoenix. Ang nakaitim na nakasuot na matanda ay walang ganitong kakayahan. Tama, Eastern Sea City ito. Inikat ng disipulo ang screen ng laptop at itinutok ito sa Grand Elder. Tumingin ang Grand Elder at tumango. Hindi magsisinungaling ang alagad na iyon sa kanya. Ngayon, handa na siyang pumunta ng personal sa lungsod ng Eastern Sea. Eastern Sea City. Iyan ay mahusay, ito ay ang kalooban ng langit. Sa ganitong paraan, wala na akong kailangang gawin, hahanapin ko na lang ang tagapagmana at papatayin sina Terrence, Cheryl, at Pablo. Napangisi ang Supremo na matanda. Matalino ang Grand Elder. Tuwang-tuwa si Irving kung narito ang Grand Elder, walang magagawa si Terrence.
Ang Grand Elder ay Sky Class late phase peak na ngayon ay pumatay kay Terence ay isang piraso ng cake. Sige, Irving. Tumigil ka sa pambobola, alam kong gusto mong patayin si Terence, pero ako rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang sumama sa akin, sabi ng Grand Elder. Kung tutuusin, sa ibabaw, lalabas ako para maghanap ng tagapagmana. Kung sasama ka sa akin, hindi madaling maghiganti. Oo. Gusto ni Irving na makitang mamatay si Terence sa sarili niyang mga mata, ngunit dahil sinabi ng Grand Elder na hindi niya ito mapipilit, tama ba? Matanda na nakasuot ng itim, pakisabi sa Sky Elixir Sect at sa iba pang sinaunang sekta na ang madilim na gabing palasyo ay nag-activate ng Dark Phoenix's Guidestone at nakahanap ng bagong maitim na tagapagmana ng Phoenix. Papasok ako sa mortal na mundo. Sabi ng Grand Elder sa nakaitim na matanda. Oo. Sa pagkakataong ito, ganap na makatwiran na kumilos ang madilim na palasyo. Tingnan natin kung ang Sky Elixir Sect ay nangangahas pa ring pigilan tayo. Mabilis na tumango ang nakaitim na matanda bilang pagsang-ayon. Matapos ibalik ang gabay na bato ng Dark Phoenix sa orihinal nitong posisyon at isara ang mekanismo, pinangunahan ng Grand Elder ang mga tao na maghiwa-hiwalay at maghanda na pumasok at lumabas sa sekular na mundo. Si Wendy at si Elder Lee din ang unang nakaalam ng nangyari sa madilim na palasyo. Bagamat nawalan ng kapangyarihan sina Wendy at Elder Lee, mayroon pa rin silang mga pinagkakatiwalaan sa madilim na palasyo. Hindi na kailangang itago ang nangyari noon. Ito ay isang kapana-panabik na kaganapan na kailangang ipalaganap sa lahat ng mga alagad ng madilim na palasyo. Kaya, alam din ni Wendy at ni Elder Lee. Elder Lee? Nagkataon lang, pareho silang nasa Eastern City. Ang Grand Elder ay haharap kay Cheryl at Pablo, ano ang dapat nating gawin? Si Wendy ay medyo wala sa kanyang talino, siya ay isang Sky Class sa unang bahagi ng yugto, ngunit wala siyang ideya ng isang Sky Class Master, sa lahat siya ay tulad ng isang maliit na batang babae. Miss, hindi ko rin inaasahang mangyayari ang ganoong pagkakataon. Originally, kung ito ay dalawang lungsod, pagkatapos na matagpuan ng Supreme Elder ang tagapagmana ng Dark Phoenix, maaaring itinoon niya ang lahat ng atensyon niya sa tagapagmana ng Dark Phoenix at wala siyang mood na makipag-away kay Little Miss at Tito. Gayunpaman, ngayon na pareho silang nasa iisang lungsod, mahirap na itong maghiganti. Sumakit din ang ulo ni Elder Lee. Nahuli siya ng mga pagkakataon. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Natarante si Wendy, I'll go ask the Grand Elder for mercy. Isa akong Sky Class Master after all. Kahit hindi ako ang Master, pwede pa rin akong maging Elder ng Dark Palace. Ayaw ng Grand Elder na magkaroon ako ng masamang opinyon sa Dark Palace dahil kay Cheryl at Pablo, di ba? Oh, iyan ay isang magandang dahilan. Paano ito, pupunta tayo at maghahanap ng madla kasama si Grand Elder ngayon din. Tumango si Elder Lee at saka sinabi. Sige. Tumango rin si Wendy. Mabilis siyang tumakbo kasama si Kuya Lee papunta sa silid kung nasaan ang Grand Elder. Sa sandaling ito, ipinaalam ng nakaitim na nakasuot na Elder sa Sky Elixir Sect at sa iba pang sinaunang sekta. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng magandang dahilan ang madilim na palasyo para pumasok sa mortal na mundo. Grand Elder, Palace Master. Wendy at Elder Lee andito para makita ka. Isang disipulo ang maingat na nagulat sa Grand Elder. Halos mabigkas na niya ang mga salitang Palace Master. Matapos pag-isipang mabuti, naramdaman niyang may mali. Sa ngayon, hindi na kayo si Wendy ang guro ng palasyo. Oh! Anong ginagawa nila dito? Kumunat ang noo ng Grand Elder. Siguradong narito siya para humingi ng awa. Gayunpaman, maganda ang kanyang kalooban ngayon, kaya't sinabi niya sa disipulo, sige, papasukin mo sila. Oo. Mabilis na tumugon ang alagad, saka tumalikod at lumabas ng silid. Pagkaraan ng ilang sandali, magkasamang pumasok si Wendy at Elder Lee sa silid ng Grand Elder. Wendy, Elder Lee, bakit ka naparito? Tanong ng Grand Elder.
Grand Elder, nandito kami ni Elder Lee para batiin ka sa paghahanap ng tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix. Ito ay isang masayang okasyon para sa madilim na gabi na palasyo. Bilang dating guro ng palasyo, natural na masaya rin ako. Si Wendy ay hindi nang ahas na pag-usapan ang tungkol kay Pablo Charlton at Cheryl ng direkta, kaya naglagay muna siya ng ilang magagandang salita. Ito ay talagang isang magandang bagay. Tuwang-tuwa rin ang Grand Elder. Ang madilim na palasyo ay malapit nang matapos, ngunit ngayon, ito ay muling nabuhay. May isa pang bagay na gusto kong maging matapang na sabihin kay Grand Elder. Sabi ni Elder Lee. Magsalita ka. Ikinaway ng Grand Elder ang kanyang kamay at sinabi kay Elder Lee. Ganito ito, Grand Elder, nakita mo, ikaw Wendy ay ang Palace Master noon, ngunit hindi na siya isa ngayon, ngunit siya ay nasa unang bahagi ng Sky Class. Kailangan namin ng mga talento ngayon, kaya posible bang maging Elder si Wendy? Sabi ni Elder Lee. Tiyak na iyon Sky Class early phase, ang isang Elder ng Dark Palace ay higit pa sa sapat. Tumango ang Grand Elder at sinabi. Kaya, sa hinaharap, kailangan pang magtrabaho ni Wendy para sa madilim na gabing palasyo. Grand Elder, dahil nakahanap ka na ng bagong tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix, maaari mo bang paalisan ang pamilya ni Wendy? Sinabi ni Elder Lee, nakita mo, kung papatayin mo ang anak at asawa ni Wendy, hindi rin siya magiging masaya. Makakapagtrabaho pa ba siya sa Dark Palace ng mapayapa sa hinaharap? Wala kang mawawala kahit na hindi mo sila patayin. Ang mga tagapagmana ang pinakamahalagang bagay sa madilim na palasyo ngayon. 3,089. Oh! Hindi napigilan ng Grand Elder na tumango. Kailangan niyang aminin na may katuturan ang mga salita ni Kuya Lee. Kung napatay niya sina Pablo at Cheryl, malamang na matroma din si Wendy, at hindi na siya magiging aktibo sa pagtulong sa Dark Palace. Ang kataas-taasang matanda ay isang tao na naglagay ng mga benepisyo kaysa sa lahat. Sa kanyang puso, mukha at dignidad ay hindi mahalaga. Ang mga interes lamang ng sekta ang pinakamahalaga. Hanggat maaari itong magdala ng mga benepisyo sa sekta, ito ay isang magandang bagay. Ang mga taong nagdala ng mga benepisyo ay mabubuting tao. Ang kabaligtaran ay totoo. Hindi, Grand Elder. Nang nag-aalangan ang Grand Elder at papayag na sana sa kahilingan ni Elder Lee, tumalon si Irving. Oh! Irving, bakit hindi mo magawa? Tanong ng Grand Elder. Gusto lang ni Irving na patayin si Terence. Kung tungkol sa pagkamatay ni na Cheryl at Pablo, hindi ito mahalaga sa kanya. Ang mga taong pinakagusto niyang patayin ay sina Terence at Yasi. Gayunpaman, kahit na gusto ng Grand Elder na palayain sina Cheryl at Pablo, hindi niya papatayin si Terence para sa kanya ng mag-isa. Kaya naman, tumalon si Irving upang tumutol. Grand Elder, pag-isipan mo ito. Kung magkamali ka at hindi ka mapaparusahan, hindi ba may magkakamali? Bumalik ang tanong ni Irving, kung ang bagong maitim na tagapagmana ng Phoenix ay mayroon ding kasintahan, at natulog siya sa kanya ng pribado, matututo ba siya mula kay Wendy at hindi natin siya parurusahan? Kung walang matinding parusa, paano siya magiging masunurin? Irving, tama ka. Tumango ang Supremo na matanda. Sa katunayan, ang mga patakaran ay mga patakaran. Kung hahayaan nilang umalis sina Cheryl at Pablo, susunod ang bagong tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix. Hindi ba magiging gulo iyon? Grand Elder, hindi ganoon. Biglang nabalisa si Wendy. Supreme Elder, sumasang-ayon ako sa opinyon ni Irving. Hindi binigyan ng itim na nakasuot na Elder si Wendy ng pagkakataong magsalita. Pinutol niya siya at sinabi sa Grand Elder, hindi lang natin siya dapat parusahan, kailangan din natin siyang parusahan ng matindi. Kapag nahanap na natin ang tagapagmana ng bloodline, papatayin natin sina Pablo at Cheryl sa harap ng inheritor. Gagawa tayo ng halimbawa sa kanya at ipapakita sa kanya ang kahihinatnan ng hindi pakikinig sa atin. Nakaitim na matanda, tama ka. Tumango ang Grand Elder, na nakapagdesisyon na. Kinawayan niya ang kanyang kamay kay Wendy at sinabing, Wendy, dapat kang bumalik kasama si Elder Lee. Nakapagdesisyon na ako.
Napagpasyahan na ang bagay at hindi na mababago. Ito. Grand Elder, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring pakawalan si Cheryl at ang iba pa. Inosente sila. Nababalisa si Wendy at lumuhad sa lupa. Irving, tingnan mo siya. Malamig na bumantong hininga ang Grand Elder, hindi natinag sa pakiusap ni Wendy. Wendy, elderly, please. Ayaw mong galitin ang Grand Elder, di ba? Si Irving ay isang kontrabida, at hindi niya inilagay sa kanyang mga mata si Wendy at elderly. Silang dalawa ay mga buhay lamang na nawalan ng kapangyarihan sa madilim na palasyo. Naniniwala si Irving na hanggat makukuha niya ang suporta ng Grand Elder at ng bagong Master, ang kanyang posisyon sa madilim na palasyo ay magiging kasing taas ng kanyang pagtulog. Siyempre, lahat ng ito ay pagnanasa lamang sa bahagi ng Grand Elder. Ngayong natagpuan na ang tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix, pupunta ba siya sa madilim na gabing palasyo para magtanim? Paano kung hindi sila dumating? Mula sa pananaw ng Grand Elder, ang Dark Palace ay napakalakas, isang sinaunang sekta na maaaring makamit ang immortalidad at lakas sa pamamagitan ng paglilinang. Ito ay isang bagay na gusto ng lahat, tulad ni Irving. Sa makatuwid, sa opinyon ng Grand Elder, hanggat natagpuan niya ang tagapagmana ng linya ng dugo ng Dark Phoenix, siya ay iiyak at magmakaawa na bumalik sa madilim na gabing palasyo kasama niya upang linangin. Hindi man lang niya inisip ang problema ng hindi niya pagdating. Si Wendy at si elderly ay walang magawa at makakabalik lang muna. Napaluha lang si Wendy, habang si elderly ay napabuntong hininga lang, ngunit wala siyang magagawa. Isang Raxus LX 570 ang nakapark sa ibaba ng Zhujiang Business Hotel, na matatagpuan sa bayan ng Stonegate University. Bumaba sa kotse ang isang binata at isang medyo may edad na. Ang dalawang taong ito ay sina Bruno at Cardo, na dumating sa lungsod ng Eastern Sea. Cardo, sigurado ka bang nasa Eastern Sea City si Zyrene? Matagal nang nasa kalsada si Bruno, kaya may mga kailangan siya. Bagamat siya ay isang practitioner, bihira siyang sumakay ng kotse, at ang biglaang paglalakbay na ito ay naging dahilan upang hindi siya komportable. Gusto lang niyang makahanap ng babaeng magpapasaya, at ang pinakamagandang tao ay si Zyrene. Kaya naman, sa sandaling huminto ang sasakyan at makarating sa destinasyon, medyo naiinip si Bruno. Sigurado ako, young Master Bruno. Si Zyrene ay lihim na sumakay ng eroplano patungo sa Eastern Sea City noon. Hindi niya ipinaalam sa media, ngunit natagpuan ko pa rin ang kanyang flight record sa pamamagitan ng isang kumpanya ng balita sa sekular na mundo, plus, si Timothy mula sa sinaunang bahay ay alam na ni Fane ang tungkol dito, sabi ni Cardo. He doesn't want anything to happen to Zyrene, so he's definitely hidden. Kung gayon, paano natin malalaman kung nasaan siya? Ano? Naiinip na si Bruno. Napakalaki ng lungsod ng Eastern Sea, saan natin sila mahahanap? Huwag kang mag-alala, may balita tayo sa lalong madaling panahon. Mayroon akong iba pang mapagkukunan ng impormasyon. Sabi ni Cardo. Sige, kung ganoon, maghintay tayo saglit. Alam ni Bruno na hindi niya makikita si Zyrene ngayon, kaya nilingan niya si Cardo, pumunta ka at hanapin ako ng ilang babaeng estudyante. Gusto kong magsaya. Matagal na akong nakakulong sa bahay, at sa wakas ay may pagkakataon akong lumabas at magsaya. Walang problema, young master. Tumango si Cardo. Bagamat akala niya ay magkalayo sina Dorian Buek at Bruno, wala siyang pagpipilian. Si Bruno ay patay na. Ngayong si Bruno ay naging tanging tagapagmana ng pamilya Dorian, ang kasiyahan ni Cardo kay Bruno ay katumbas ng paglalagay ng pundasyon para sa kanyang hinaharap na posisyon sa pamilya Dorian. Ikuha mo muna ako ng kwarto para makapagpahinga. Tumango si Bruno at sinabing. Sa ganang kanya, ang pagpapatulog kay Zyrene ay hindi isang mahirap na gawain sa tulong ng isang master tulad ni Cardo. Kahit na wala si Cardo, isa siyang Earth-class late phase peak, at kakayanin niya ito. Gayunpaman, magiging mas mahirap imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ni Gian. Sino ang nakakaalam kung sino ang kanyang nasaktan sa samahan ng kalakalan ng mga magsasaka?
Ngayon, ang Cultivators Trading Association ay hindi nakikipagtulungan at umaasa sila sa kanilang sariling mga pagsisiyasat. Saan sila pupunta para mag-imbestiga? Sa totoo lang, ang pagbisita ni Bruno sa sekular na mundo ay para guluhin si Zyrene. Para naman kay Gian, palusot lang iyon, at hindi niya ito isinasa puso. 3,000 na po. Isa siyang cold-blooded na lalaki. Kahit namatay si Gian dahil sa kanya, wala siyang pakialam. Sino ang humiling sa kanya na maging elder ng Dorian family? Karangalan niyang magsakripisyo para sa pamilya. Nagpunta si Cardo upang maghanap ng mga babaeng estudyante para sa Bruno. Kailangang sabihin na maraming materialistikong babae ang nagtatrabaho ng part-time. Hindi na kinailangan pang lumabas ni Cardo. Nagtanong lang siya sa hotel at nakakuha ng maraming numero ng telepono. Matapos mahanap ang dalawa para sa Bruno, umalis si Cardo sa hotel upang malaman ang higit pa tungkol kay Gian. Si Bruno ay walang pakialam kay Gian, ngunit si Cardo ay nagmamalasakit. Si Cardo ay isa ring elder sa pamilya, kaya natural na kailangan niyang alamin ang dahilan ng pagkamatay ni Gian. Kung hindi, kung mamatay siya isang araw, walang maghayganti sa kanya. Gayunpaman, nang umalis si Cardo sa hotel, nakatanggap siya ng sobrang galit na tawag mula kay Bruno. "Cardo, gusto mo bang patayin ako?" Sigaw ni Bruno mula sa kabilang dulo ng telepono. "Young Master Bruno. Anong problema?" Napuno ng kalituhan ang ulo ni Cardo. Hindi niya alam kung bakit biglang nagalit si Dorian Bruno. Maingat niyang tinanong, "Bakit kita sasaktan? Anong nangyari? What is it? Where the F*** did you find this female student for me?" Dumagundong si Bruno. Nasa hotel siya. Ibinigay sa akin ng waiter ng hotel ang kanyang name card. Isa siyang part-time na babae na nahanap ko. Maingat na sabi ni Cardo. Hindi niya alam kung paano niya nasaktan si Bruno. Hindi kaya masyadong mababa ang kalidad ng mga babaeng nahanap niya. Hindi maaaring iyon. Tiningnan niya ang mga larawan sa card at pinili ang dalawang pinakamagagandang larawan. Bakit hindi nasiyahan si Bruno? Estudyante ba yan? Tumutubo ang kabute dyan. Ang isa ay may kabute at ang isa ay may mga bulaklak. Dumagundong si Bruno. Sa kabutihang palad, mayroon akong magandang mga mata, kung hindi, patay ako kapag nakakuha ako ng tulong. Napatalon si Cardo sa gulat. Paano niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganito? Mukhang hindi ito babaeng estudyante, kundi ang may sakit na lady in disguise. Muntik na niyang dayin si Bruno. "Young Master Bruno, hindi ko rin alam. Alam mo naman na pagkatapos ko silang matagpuan, pinapunta ko sila sa kwarto. Kita ko lang ang itsura nila, pero hindi ko matanggal ang damit nila para tingnan." Sabi ni Cardo na may mapait na ngiti. "Damn it, sinasabi ko sa kanila na magwala. Galit na galit ako ngayon," sabi ni Bruno. "Pumunta ka at hulihin mo ako ng dalawang inosenteng estudyanteng babae. Gusto ko ng birhen. Sa tingin ko, dapat mong sabihin sa iyong paningin, tama ba? Masasabi ko, ngunit. Young Master Bruno, narito kami para imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ni Gian. Paano kung magkaproblema kapag random na umaaresto tayo ng mga tao?" Medyo nag-alinlangan si Cardo. Ayaw na niyang magdulot pa ng gulo. Isang bagay ang pagkuha kay Zyrene, ngunit hindi ba natin kayang hulihin ang isang babaeng estudyante? "Cardo, kung malaman ng tatay ko na nakahanap ka ng dalawang babaeng may sakit para sa akin. Pag-isipan mo." Malamig na umungol si Bruno. "Young Master Bruno, huwag kang magalit. Pupunta ako at hahanapin ko kayong dalawang magagandang babaeng estudyante. Ngunit hindi ito tulad na makakahanap ka ng ganoong mataas na kalidad ng mga babaeng estudyante sa maikling panahon." Mabilis na sabi ni Cardo. "Ayos lang. Dalawang waiter na ng hotel ang nakasabit ko. Okay lang, katuwaan lang. Pero kailangan mo akong mahanap ng magandang babae, nitong mga araw lang." Tumango si Dorian Bruno. "Oo naman, walang problema." Nakahinga ng maluwag si Cardo. Hanggat mayroon siyang sapat na oras, maaari siyang maglaan ng oras upang hanapin ito.
Hindi niya kailangang magmadali upang mahanap ito. Noong una ay nais ni Cardo na maglakbay sa asosasyon ng kalakalan ng mga magsasaka, ngunit wala siyang pagpipilian kundi baguhin ang kanyang plano at magkampo sa isang kalapit na paaralan. Kung gusto niyang makahanap ng magandang babae, kailangan niyang gumamit ng ilang mga trick. Sinulyapan ni Cardo ang navigation map sa kanyang telepono. Ang pinakamalapit na universidad sa paligid ay ang East Ocean Industry University, kaya dumiretso siya sa direksyon ng East Ocean Industry University. Pagkapasok sa campus, hindi lumingon si Cardo na parang tanga at naghintay ng kuneho sa pasukan. Sa halip, nakita niya ang ilang natatalo na nakaupo sa ilalim ng mga basketball stand at nag-uusap. Mga kuya, nag-chat ba kayo? Mabilis na lumapit si Cardo at nagkunwaring nakikipag-chat. Tito, sino ka? Halatang nakabantay pa rin ang mga estudyanteng ito. Nakabantay pa rin sila nang biglang dumating ang isang hindi pamilyar na lalaki para makipag-chat sa kanila. Hehe, ako ang taong namamahala sa programa ng National Campus Bell sa X website. Nandito ako para bilangin ang campus bells ng East Ocean Industry University. Mahinahong tanong ni Cardo. Bakit ka namin maniniwala? Halatang hindi naniniwala ang bata sa sinabi ni Cardo. Hehe, sino sa inyo ang mas nakakaalam? Ako na ang magbabayad para sa impormasyon. Habang nagsasalita siya, naglabas si Cardo ng isang stack ng cash mula sa kanyang bulsa. May mga 3 hanggang 4,000 dolyar. Biglang nagningning ang mga mata ng mga lalaki, at lahat sila ay nagmadaling magsabi, alam ko, alam ko. Sige, kung gayon ay masasabi ninyong lahat. Lahat ay maaaring magdagdag ng sama-sama. Iyong pera ang lahat. Sabi ni Cardo. Ang mga taong ito ay mabuting kaibigan din mula sa parehong dormitoryo, kaya hindi mahalaga kung kanino nila binigyan ng pera. Magkakasama silang lahat kaya nagsimulang magsalita ang lahat ng sabay-sabay. Ang 3 pinakasikat na babae sa aming paaralan ay sina Cheryl, Yasi, at Melissa. Ang 3 ito ang 3 pinakasikat na babae sa listahan ng mga campus beauties ng aming paaralan. Nagsimulang magsalita ang isa sa mga lalaki. Pagkatapos nilang 3 ay magdadagdag na sana ang isa pang lalaki nang siya ay nag-ambala ni Cardo. Let's not talk about the rest. We don't want just anyone in the school bell selection. We only want the prettiest girls in each school. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang 3 mga dilag sa paaralan, majors? May boyfriend ba sila o ano? Naalala ni Cardo ang kahilingan ni Bruno para sa kanyang unang anak na babae. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang malaman. Kung may boyfriend siya, kalimutan mo na. Malamang hindi na siya virgin. Si Cheryl at Yasi ay nasa departamento ng ekonomiya. Sa tingin ko ay wala silang boyfriend, at wala akong narinig na malapit sila sa sinumang lalaki. Pero, Diyosa talaga ang 2 ito, sabi ng isang batang lalaki. Ang isa ay sobrang ganda, at ang isa naman ay super ganda ng figure. They're a perfect combination. Ang buhay pag-ibig ni Melissa, sa kabilang banda, ay magulo. Siya ay may kasintahan sa paaralan, at sa palagay ko ay mayroon din siyang kasintahan, ngunit sila ay magkasama. Sabi ng isa pang batang lalaki. Agad na ibinukod ni Cardo si Melissa paano magiging mabuti ang isang babaeng tulad niyan. Tere na sa 2 kanina. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.